Isang trahedya ang yumanig sa lungsod ng Dasmariñas, Cavite sa pagtatapos ng taong 2023 na kumitil sa buhay ng isang maganda at batang guro na nagngangalang Maya Santos. Ang kanyang bangkay ay natagpuan sa isang paraang hindi lubos maisip ang lagim. Nakahandusay sa loob ng malamig na bakal na sandok ng isang backhoe o excavator na nakaparada sa gilid ng kalsada. Sino ang salarin sa likod ng karumal-dumal na krimeng ito? Isang tila perpektong asawa, si Andres Soriano, at isang kasal na mukhang masaya. Mayroon bang nakakapasong lihim na nakatago sa likod nito? Ang brutal at masakit na katotohanan ay malapit ng mabunyag sa pag-usad ng investigasyon. Ang Governor's Drive, isa sa mga pangunahing kalsada na nagdudugtong sa mga industrial na sona at matataong komunidad sa Cavite. Nababalot pa rin ng mahamog at malamig na hangin ng madaling araw sa pagtatapos ng Disyembre. Sina Mang Tomas at Aling Nena, isang matandang mag-asawa na palaging naglalakad tuwing umaga, ay humakbang gaya ng nakasanayan sa pamilyar na kalsadang iyon. Napakapayapa ng tanawin hanggang sa makuha ang kanilang atensyon ng isang higanting dilaw na bagay na nakaparada sa gilid ng kalsada, nakatago sa likod ng hilera ng mga puno. Ito ay isang uri ng crawler excavator. Tila ba iniwan ito ng nagmamadali? Dahil sa kuryosidad, lumapit si Mang Tomas, naniningkit ang mga mata upang makita ng mas malinaw sa malabo pang liwanag ng bukang liwayway. Isang segundo ang lumipas, nanigas ang kanyang katawan, nanginig ang kanyang mga binti at sumigaw siya ng tila nasisiraan ng bait na gumulat sa isang pampasaherong bus na dumadaan sa likuran niya. Nagmamadaling lumapit si Aling Nena at pagkatapos ay parehong napako sa kinatatayuan ang matandang mag-asawa nang makita ang nakakakilabot na tanawin. Nakahandusay sa loob ng malamig at maputik na sandok ang bangkay ng isang batang babae. Ang biktima ay nakasuot ng maputlang rosas na pajama. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay nakalugay at nakatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Kahit nawala ng buhay, ang mga kurba ng kagandahan sa kanyang mukha ay kitang-kita pa rin. Isang manipis na salamin ang nakasabit pa rin sa kanyang buhok. Ang isa sa mga hawakan nito ay bali. Sa gitna ng dibdib ng biktima, natuyo na ang dugo at naging isang madilim na mansa na nagpapahiwatig ng isang malubhang sugat. Ang hiyawan ng mag-asawa ay gumising sa buong lugar. Ang mga nag-uusyosong residente ay nagsimulang magtipon. Ang lahat ay nabigla, nagluksa at hindi maitago ang kanilang takot. Nagsimulang marinig ang mga bulungan. Diyos ko, nakakaawa naman. Kaninong anak ito? Siguradong pinatay at ninakawan. Sino ang makagagawa ng ganito kasama? Sinong masamang tao ang makakaisip na itapon ang bangkay sa ganitong karumal-dumal na paraan? Ang ilagay ito sa loob ng sandok ng excavator. Hindi nagtagal, dumating ang mga otoridad mula sa lokal na presinto at Dasmariñas City Police Station at agad na naglagay ng police line. Ang mga investigador mula sa SOCO, Scene of the Crime Operatives, ang unit ng investigasyong kriminal, ay maingat na kumalap ng bawat bakas. Mula sa marka ng gulong ng sasakyan sa basang lupa hanggang sa mga hibla ng buhok at fingerprints na maaaring naiwan sa excavator. Ang pagkilala sa biktima ay naging pangunahing prioridad sa pamamagitan ng mga pisikal na katangian at ulat ng nawawalang tao mula sa pamilya. Ang pagkakakilanlan ng kaawa-awang babae ay mabilis na nabunyag. Siya ay si Maya Santos, 28 taong gulang, isang guro sa asignaturang Filipino na lubos na kinagigiliwan ng kanyang mga estudyante at katrabaho sa isang pampublikong high school sa lugar na iyon. Ang pagkamatay ni Teacher Maya ay hindi lamang naging sanhi ng pagdadalamhati ng kanyang pamilya, kundi yumanig din sa buong lungsod. Isang gurong mabait, maganda, at may maayos na pamilya kasama ang isang gwapong asawa na nagtatrabaho bilang isang grab driver, si Andres Soriano. Bakit kailangan niyang mamatay sa ganoong kalunos-lunos na paraan at tratuhin ng ganoon kalupit? Nagsimulang lumitaw ang malalaking katanungan. Talaga bang kasing saya nang nakikita sa labas ang kanilang relasyon bilang mag-asawa? Mayroon bang mga lihim na nakatago sa likod ng buhay ng batang guro? At ang pinakamahalaga, sino ang may kayang pumatay at magtapon ng kanyang bangkay sa ganoong kabrutal na paraan? Ang investigasyon ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang mga nakakakilabot na lihim ay malapit ng mabunyag.
Agad matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng biktimang si Maya Santos. Ang direksyon ng investigasyon ay agad na tumutok sa inuupahang bahay ng mag-asawa sa isang subdibisyon sa Dasmariñas na pinaniniwala ang susing punto upang malutas ang misteryong ito. Ngunit nang bumukas ang pinto, walang nakikipagdalamhating asawa roon upang salubungin sila. Sa halip, isang magulo at malamig na crime scene o pinangyarihan ng krimen ang bumungad sa mga otoridad. Ang sala ay tila kakatapos lamang maging entablado ng isang matinding labanan. Ang salamin na mesa ay basag na basag. Ang mga piraso nito ay nakakalat sa buong sahig. Isang lampshade ang tumilapon hanggang sa mayupi ang takip nito. Subalit, ang nagpapigil sa hininga ng lahat ay ang malaking lawan ng dugo na natuyo na sa ibabaw ng karpet malapit sa sofa. Ang mansa ng dugo ay sinubukang linisin ng nagmamadali at walang pag-ingat, ngunit hindi nito nagawang burahin ang bakas ng isang kakilakilabot na krimen. Malinaw na ito ang unang crime scene at ang pinakabrutal. Ang biktima ay pinaslang sa loob mismo ng kanyang sariling bahay. Si Andres Soriano, ang asawa ng biktima, ay naglaho. Ang kanyang pilak na Honda City, ang sasakyang ginagamit niya para maghanap buhay, ay wala rin sa garahe. Ang kanyang biglaang pag-alis na puno ng paghihinala, kasama pa ng magulong kondisyon ng bahay, ay nagpabago sa katayuan ni Andres mula sa pangunahing saksi patungo sa pangunahing suspect. Isang pagtakas ang nagsimula. Agad na nagbigay ng utos si Police Colonel Feco de la Cruz, ang hepe ng Special Investigation Team, suriin ang lahat ng kuha ng security camera sa lugar na ito. Huwag palampasin ang kahit isang segundo. Agad na isinagawa ang utos. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga hindi mapapasubali ang ebidensya ay nagsimulang lumitaw sa mga monitor. Nakunan sa kikikikin ng kapitbahay ang isang pilak na Honda City na mabilis na lumabas mula sa bahay dakong alauna ng madaling araw patungo sa direksyon ng highway. Sumunod nito, nahagip ng traffic surveillance camera system sa South Luzon Expressway, SLEX, ang imahe ng nasabing sasakyan na tumatakbo ng mabilis. At ang pinakamahalagang detalye, isa pang kamera na nakakabit malapit sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay sa Governor's Drive ang nakakuha ng sandali kung kailan bumagal ang sasakyan at tumabi ng humigit kumulang 15 minuto, eksakto sa posisyon kung saan nakaparada ang excavator. Bagamat hindi masyadong malinaw ang imahe sa dilim ng gabi, ang anino ng isang lalaki na lumabas ng sasakyan at may ginawa sa sandok ng excavator ay malinaw na nakunan. Ang lahat ay napakalinaw na. Ilabas ang pangalan niya sa wanted list ngayon din, matapang na umalinggaw-gaw ang boses ni Ecol de la Cruz sa meeting room. Target, Andres Soriano. Ang mga pagkakakilanlan at plaka ng sasakyan ay ipinadala sa lahat ng patrol units sa buong bansa. Ipokus ang paghahanap sa lahat ng rutang patungo sa Lokban, Quezon, ang probinsya ng suspect. Ang malawakang pagtugis ay formal nang nagsimula. Ang larawan ng gwapong driver, kasama ang kanyang sasakyan, ay kumalat ng kasing bilis ng kidlat. Ang lambat ng batas ay humihigpit na ngayon mula sa lahat ng direksyon. Ang pagtakas ng salarin ay bilang na lang ang oras. Tahimik na nakaparada ang pilak na Honda City sa isang sulok ng madamong bakuran sa Lokban, Quezon. Tinakpan ito ng basta-basta gamit ang isang lumang trapal. Sa loob ng sira-sirang bahay na iyon, nakaupo at nakayakap sa kanyang mga tuhod si Andres Soriano sa dilim. Ang bahay na iyon ay pamana ng kanyang lolo at lola. Matagal na itong walang nakatira. Kulob ang hangin dahil sa amoy ng amag at alikabok. Bawat tunog mula sa labas, maging ito man ay tahol ng aso mula sa malayo o ang sipol ng hangin sa puwang ng pinto, ay sapat na upang magulat ang lalaking pinaghahanap. Hindi siya nangahas na buksan ang ilaw, hindi nangahas na magluto, at mumunguya lamang ng tuyong tinapay na binili niya sa daan. Sa nakalipas na 2 araw, hindi siya natulog. Lubog ang kanyang mga mata, nangingitim dahil sa labis na pagod at takot. Ngunit ang mas nagpapahirap kay Andres, kaysa sa gutom o takot na mahuli ay ang agos ng mga alaala na walang tigil na bumabalik, kasing talim at kasing sakit ng basag na salamin. Tandang-tanda pa niya ang unang araw na nakilala niya si Maya. Nang mga panahong iyon, si Andres ay isa pang manager ng isang sikat na restaurant sa Bonifacio Global City, BC, sa tagig na palaging abala, pormado, at puno ng kumpiyansa. Nagkataon lamang na pumunta siya sa eskwelahan ni Maya upang sunduin ang kanyang pamangkin.
Sa gitna ng maingay na kwadrangle ng paaralan, ang figura ng batang guro na may mahaba at itim na buhok, palakaibigang ngiti, at mala-intelektuwal na salamin ay agad na kumuha ng kanyang pansin. Ang ngiting iyon ay napakaliwanag at mainit, tila may kapangyarihang pawiin ang lahat ng kanyang pagod. Ang mga sumunod na araw ay serya ng mga romantikong panunuyo. Ang mamahaling sasakyan ni Andres ay palaging nakaparada sa harap ng gate ng eskwelahan tuwing hapon, matyagang naghihintay na matapos si Maya sa pagtuturo. Inaanyayahan niya itong kumain sa mga pinakamagagandang lugar, nagkukwento ng mga nakakawiling kwento tungkol sa kanyang trabaho. Nahulog ang loob niya sa paraan ng pakikinig ni Maya, sa kanyang kasimplihan at katapatan. Para kay Andres noon, si Maya ay isang ganap na magkaibang mundo. Isang payapang mundo na labis niyang inaasam. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal na nakasuot siya ng makisig na suit. Hinawakan niya ang kamay ni Maya at nangako sa harap ng dalawang pamilya na gagamitin niya ang kanyang buong buhay upang protektahan at mahalin ito. Alam niyang hindi kalakihan ang sweldo ng kanyang asawa bilang guro. Kaya nangako siya sa kanyang sarili na magtatrabaho ng 100 beses na mas mahirap upang hindi kailanman magkulang si Maya sa kahit ano. At nagtagumpay siya. Ang kanilang buhay sa mga unang taon ng kasal ay talagang napakatamis. Napupuno ng maiinit na hapunan at mga biglaang bakasyon. Ang larawan ni Maya na nakasandal sa kanyang balikat sa loob ng sasakyan, habang masayang nagkukwento tungkol sa paaralan ay mga sandaling naisip minsan ni Andres na handa niyang ipagpalit sa kahit ano para lang mapanatili ito. Subalit ngayon, ang lahat ng iyon ay naging abo na lamang. Ang nanginginig na kamay ni Andres. Ang kamay na minsang humaplos sa buhok na iyon, ang kamay na minsang humawak ng mahigpit sa mga daliri nito upang isuot ang singsing sa kasal, ngayon ay ang kamay na nakagawa ng isang hindi mapapatawad na pagkakamali. Ang mga magagandang alaalang iyon ay hindi na nagbibigay ng aliw, kundi naging mga patalim na humihiwa sa kanyang puso, nagpapaalala sa kanya sa kung ano ang minsan niyang tinamasa at sinira ng sarili niyang mga kamay. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng walang lamang bahay, nagawa na lamang ni Andres na yakapin ang kanyang ulo. Hinahayaan ang anino ng nakaraang kaligayahan at ang kasalukuyang kasalanan na pahirapan siya hanggang sa hangganan ng kanyang katinuan. Ang pagtugis kay Andres Soriano ay inilunsad ng may mahigpit at organisadong lambat. Ang impormasyon mula sa wanted list, kasama ang larawan ni Andres at ng kanyang Honda City, ay ipinadala sa kapulisan sa lahat ng probinsya ng Calabarzon, lalo na sa mga toll gates at mga pasukan patungo sa Lukban. Naniniwala ang investigation team na sa kanyang pag-aagam-agam, ang kaisa-isang pinakaligtas na lugar na maiisip ng suspect ay ang kanyang sariling probinsya, ang lugar kung saan kabisado niya ang pasikot-sikot at mayroon siyang mga lumang koneksyon. Ang pinakamahusay na grupo ng mga investigador mula sa Dasmariñas City Police Station ay agad na umalis upang makipag-ugnayan sa Criminal Investigation and Detection Group, CID, ng Police Regional Office 4. Hindi sila nagsagawa ng lantad na paghahanap, sa halip ay palihim na sinuri ang bawat lugar, lalo na ang mga address na may kaugnayan sa pamilya at mga kamag-anak ni Andres. Ang impormasyon mula sa publiko ay naging napakahalaga. Isang may-ari ng sari-sari store sa isang liblib na barangay ang nagbigay ng mahalagang detalye. Bahagyan niyang naaalala na nakapagbenta siya ng tinapay at bottled water sa isang lalaking mukhang pagod at nanlalata na nagmamaneho ng pilak na sasakyan na eksaktong kamukha ng nasa larawan ng wanted noong nakaraang gabi. Mula sa mahalagang pahiwatig na iyon, sumikip ang pagbabantay. Itinuon ng mga otoridad ang atensyon sa lugar sa paligid ng lumang bahay ng lolo at lola ni Andres, isang lugar na halos inabandona na. At hindi sila nagkamali, matapos ang buong magdamag na pagmamanman mula sa malayo, nakumpirma ng mga pulis ang mga senyales na may tao sa loob ng madilim na bahay. Ang plano ng paghuli ay mabilis at maingat na binuo. Sa madaling araw ng ikalawang araw ng paghahanap, nang ang hamog ay bumabalot pa rin sa daanan. Dose-dose ng mga pulis mula sa SWAT team ang tahimik na lumapit at pinaligiran ang sirasirang bahay mula sa 4 na direksyon ng walang ingay, walang ilaw. Ang lahat ay naganap sa ganap na katahimikan, naghihintay sa tamang sandali. Pasukin! Isang matapang na utos ang narinig. Ang inaagyo na kahoy na pinto ay sinira hanggang sa magiba. Sumugod papasok ang SWAT team. Sa isang madilim na sulok ng kwarto, nakaupo si Andres Soriano at nakayakap sa tuhod.
Ang buong katawan niya ay nanginig nang ang isang malakas na flashlight ay direktang itinutok sa kanyang mukha. Wala siyang anumang intensyon na lumaban o tumakas. Ang dati niyang gwapong mukha ay nag-iwan na lamang ng kawalan, pagod at walang hanggang kawalan ng pag-asa. Blanko ang kanyang mga tingin. Tila matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Ang malamig na tunog na click mula sa posas ay narinig, mahigpit na iginagapos ang dalawang kamay na gumawa ng krimen, formal na tinatapos ang maikling pagtakas na puno ng tensyon. Sa loob ng malamig na interrogation room ng Dasmariñas City Police Station, nakaupo si Andres Soriano nang nakayuko. Wala nang naiwang bakas ng aura ng gwapo at makisig na lalaki na dati nakakabit sa kanya. 2 araw sa pagtakas na puno ng takot at pagdurusa ng isipan ang umubos sa kanya hanggang sa buto. Sa kanyang harapan ay nakaupo si Cole De La Cruz at ang mga investigador. Nang hindi na kailangang pilitin, nang hindi na kailangang takutin, iniangat ni Andres ang kanyang nanlalatang mukha. Ang kanyang mga labi ay tuyo at bitak-bitak at pagkatapos ay nagsimulang magkwento. Ang kanyang boses ay paos at putol-putol. Tila ang bawat salitang lumalabas ay panibagong saksak ng kutsilyo na ibinabaon niya sa kanyang sariling dibdib. Kasalanan ko ang lahat ng ito, sir, simula ni Andres. Ang kanyang mga blangkong mata ay nakatitig sa isang walang tiyak na direksyon. Ako ang nabigong protektahan siya, nabigong protektahan ang pamilyang ito. Nagsimula siyang magkwento mula sa kanilang pinakamagagandang araw. Ikinuwento niya ang kanyang trabaho bilang manager ng restaurant sa Giz. Tungkol sa kanyang mataas na sahod na nagbigay daan upang palayawin niya si Maya na parang isang reyna. Ipinagmamalaki niya na nabibigyan niya ng higit sa sapat na buhay ang kanyang asawa upang makapag-focus si Maya sa kanyang hilig sa pagtuturo nang hindi kailangang mag-alala tungkol sa pera. Naalala niya ang kanilang mga bakasyon, mga mamahaling regalo, at ang masayang ngiti ni Maya noong panahong iyon. Noon, inisip ko na ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Nangako ako na hindi ko siya hahayaang maghirap. Ngunit dumating ang unos. Ang pagbagsak ng ekonomiya ay tumangay sa trabahong lagi niyang ipinagmamalaki. Natanggal siya sa trabaho. Ang pagkabigla dahil sa pagkawala ng trabaho ay naging matinding dagok sa dignidad ng isang lalaki na palaging siyang haligi ng tahanan. Upang mapanatili ang kanilang pamumuhay at matupad ang kanyang pangako sa asawa, umutang si Andres sa bangko upang bumili ng Honda City at pinasok ang mundo ng pagiging Grab driver. Akala ko hanggat nagsisikap ako, hanggat nagtatrabaho ako araw at gabi, magiging maayos ang lahat. Nanginig ang boses ni Andres. Inilarawan niya ang bago niyang buhay. Mahahabang gabi sa likod ng manibela, sunod-sunod na mga pasahero, at hindi regular na pagkain sa loob ng sasakyan. Ang oras para kay Maya ay unti-unting umunti. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging bihira. Napalitan ng pagod at mabigat na problema sa pananalapi. Hindi niya napansin o sinadyang hindi pansinin ang pagbabago sa kanyang asawa. Si Maya ay naging mas tahimik, madaling magalit, at madalas natutok sa kanyang cellphone. Pagkatapos ay dumating ang nakatakdang araw. Isang kapwa driver ang tumawag sa kanya, "Pre, nakita ko asawa mo sa hotel kasama ang ibang lalaki." Tila huminto sa pagtibok ang puso ni Andres. Ang posisyon niya noong oras na iyon ay nasa Batangas, ngunit pinaharurot niya ang sasakyan pabalik sa Dasmariñas na parang baliw. Subalit nang makarating siya sa lugar, wala na sila. Ang mapait na katotohanan ay sumampal sa kanya ng napakalakas. Hindi siya gumawa ng iskandalo. Ang sakit at galit ay nauwi sa isang nakakatakot na katahimikan. Palihim siyang nagmanman at mabilis na nalaman kung sino ang ikatlong lalaki, si Rico Hernandez, isang operator ng excavator sa construction project na isinasagawa sa eskwelahan ni Maya. Ang nakakadiring dilaw na excavator mula noon ay naging simbolo ng pagkakanulo sa isip ni Andres. "Nagpa-draft na ako ng annulment papers," patuloy ni Andres. "Ibinigay ko sa kanya at sinabi ko, pirmahan mo ito, umalis ka sa bahay ko. Ang kotse, ang mga ari-arian, kukunin ko lahat. Kung hindi, gagawa ako ng iskandalo sa eskwelahan mo at sa harap ng mga magulang mo." Ngunit ayaw itong pirmahan ni Maya. Nanlaban siya at nanatili sa bahay na iyon. Naubos na ang pasensya ni Andres. Naging napakabigat ng atmosfera sa bahay. Kasing bigat ng mga ulap ng bagyo na handa ng sumabog.
At ang bagyong iyon ay sumabog noong kakilakilabot na gabi. Natulog si Andres sa sofa sa sala, ayaw nang ibahagi ang kama sa asawang nagtaksil sa kanya. Pasado 1:00 ng madaling araw, isang masamang kutob ang nagpagising sa kanya. Sa malabong liwanag mula sa poste ng kalsada sa labas, nakita niya ang anino ng isang taong papalapit. Ito ay si Maya at sa kanyang kamay ay kumikinang ang isang patalim. Gusto niya akong patayin, sabi ni Andres. Nanginginig ang kanyang boses sa takot ng alalahanin ito. Napatalon siya dahil sa reflex. Isang matinding pambubuno ang naganap. Sumigaw si Maya habang walang habas na iwinawasiwas ang kutsilyo. Sa gitna ng pagsubok na agawin ang armas, sa gitna ng kaguluhan nilang dalawa, narinig ang isang malutong na tunog. Nanigas si Maya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Ang kutsilyo ay malalim na bumaon sa kanyang dibdib. Naging tahimik ang lahat. Bumagsak si Maya, nagsimulang umagos ang dugo. Sa tarantang naramdaman, agad na binuhat ni Andres ang katawan ng asawa. Ang tanging intensyon niya noong oras na iyon ay dalhin ito sa ospital. Inilagay niya ito sa front passenger seat at mabilis na nagmaneho paalis ng bahay. Ngunit sa kalagitnaan ng bayahe nang tumama ang ilaw ng sasakyan sa mukha ni Maya, isang alon ng galit, pakiramdam ng pagtataksil, pagka-corner, at ang muntikang pagpatay sa kanya ng taong pinakamamahal niya, ay biglang bumangon ng buong lakas. Ang pag-ibig ay naging put. Pagkatapos, tila inayos ng malupit na tadhana, nakita niya ito. Isang excavator na nakaparada sa gilid ng Governor's Drive. Ang anino ni Rico, ang anino ng pagkakanulo ay lumitaw ng napakalinaw. Isang baliw at brutal na ideya ang pumasok sa isip ni Andres. Inihinto niya ang sasakyan. Hindi na niya inisip ang ospital. Malamig niyang binuhat ang bangkay ni Maya, inilagay ito ng maayos sa loob ng malamig at maduming sandok na iyon. Sabi niya, gustong-gusto mo ang excavator. Diyan ka na, bulong niya nang hindi namamalayan. Ginawa niya ito bilang anyo ng paghihiganti, isang huling sumpa para sa kanilang nawasak na pag-ibig. Pagkatapos noon, sumakay siya sa kotse, nagmaneho ng hindi lumilingon pabalik, patungo sa lukban patungo sa kanyang huling pinagtataguan bago lamunin ng kadiliman ng krimen at parusa mula sa batas. Matapos dumaan sa proseso ng investigasyon at paglilitis, sa wakas ay ibinaba ng Regional Trial Court ng Dasmariñas ang pinal na hatol. Ang hukom ay nagpahayag na bagamat ang biktima ay may bahagi ng kasalanan na nagpasiklab ng matinding emosyon sa akusado. Ang pagkitil sa buhay ng ibang tao at lalo na ang brutal na pagtatapon sa bangkay na ginawa ni Andres Soriano ay isang gawaing hindi kailanman mapapalampas at nagpapakita ng kawalang galang sa batas at sa pagpapahalagang pantao. Atas ng tindak pidana ng pagpatay na nakasaad sa Revised Penal Code ng Pilipinas, si Andres Soriano ay pinatawan ng pinakamabigat na parusang reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Ang kasong ito ay isinara, nag-iwan ng isang nakakadurog ng pusong trahedya tungkol sa pagkawasak ng isang kasal kapag ang tiwala ay pinagtaksilan at ang komunikasyon ay naputol. Ito ay isang mamahaling aral na nagpapakita na ang karahasan ay hindi kailanman naging solusyon. Inaakay lamang nito ang tao mula sa isang pagkakamali patungo sa isa pang karumaldumal na krimen.